Welcome to Transform Global Faith Ministries. Our vision is to see nations transformed. We are on the mission of transforming lives and transforming nations. We believe that change can be achieved by transforming one life at a time. Our ultimate goal is to fulfill the Great Commission of discipling the nations. Our message, at the heart of our ministry, lies the gospel of the kingdom that Jesus preached. We are dedicated to spreading this message into all the earth and proclaiming the transformative power of the kingdom of God. Who we are? We are radical disciples who uphold truthfulness and obedience to God's principles and law. We are servant leaders who are willing to answer the cry for nation transformation. We cultivate and prioritize our God-given purpose as we strive to serve our gifts to the world. We are perpetual learners who intentionally grow in character, wisdom, and revelation. We raise up the youth to be the nation's future generation, to grow with the right perspective, to succeed and lead the next generation. We nurture transformed relationships built on the principle that we all work together in mutuality. We strive to grow in love and compassion above all else, for we value relationships more than issues. As we continue to dominate in the 7 spheres of influence, we are committed to raise up leaders, not members, who will manifest the culture and values of the kingdom of God wherever they go. Workers, not just believers, who are willing to accomplish the vision. Servant leaders, not just followers, who are equipped to equip others. We train, serve, and lead people to become authentic leaders in their areas of influence. We are not a religion. We are a movement. We are Transform Global Faith Ministries. Transforming lives, transforming nations. Nagbabago man ang panahon, ug bisan asa pa ka sa dakbayan. Nagbabaga pa rin ang mga balita. Here at TVN News! We bring you the latest headlines that are shaping our world this week. Let's get right into TVN News Flash. The soldiers of war around the globe came together to set their nations free from demonic bondage. As representatives of our nation, Philippines, our angels of the house, Pastors Roy and Rochelle Oliveros, along with TGFM leaders, had an intense warfare and roaring alongside their spiritual mentor, Pastor John Anosique. During the recent Roar for the Nation at Spirit Revelation Ecclesia, Cape Town, South Africa. And the next day, along with 2,000 souls, the TGFM leaders were baptized through water immersion by the bondservant of Christ, John Anosique. Saints came out of the water renewed, visions were unlocked, roars were released, and ascensions were opened. Last Saturday, the TYG Ignite delegates experienced a powerful awakening, inspiring them to step into their God-given purpose. Now they are fired up and ready for the upcoming divine encounter. As we envision nation transformation, we as leaders continue to build up our character and spiritual discipline through our TGFM Weekly Habit. During this week's Ambassador's Briefing, Pastor Ram Collano delivered a powerful message entitled The Full Battle Gear. He emphasized that we are soldiers enlisted by Jesus Christ Himself and reminded us that as soldiers heading into spiritual warfare, we must regularly inspect our armor
to ensure it remains uncompromised. And we were also greeted by Pastors Roy and Rochelle all the way from Cape Town, South Africa, and also heard testimonies from leaders joining them. Leaders, see you on our next Ambassadors Briefing. Last weekend, teams led by Pastors June and Irish Quino and Joki and Marlon Valencia gathered together at the TGFM Prayer Mountain in Sinuda, Kitaw-Taw, Bukidnon to replenish their oil by roaring in the heavenly realms. The leaders experienced empowerment through spiritual ascension as they engage in spiritual warfare against the princes of the air. Grab the opportunity to join in ascension in your next Kitaw-Taw, Bukidnon warfare. The teams of Pastors Nilik Muan, Grace Migrino, and Ella Mesuan led this week's morning prayer by rising into higher levels of spirituality through ascension and praying in the Spirit. The pastors also shared the topics living in the OG gospel and reality of the kingdom of God. Join us on our daily morning prayer every day at 5 a.m. live on our Facebook page and YouTube channel, and join our intensive tongues afterwards at 6 a.m. Last Tuesday, the Batch 3 graduates of our Divine Encounter gathered together online for their DE Finishers training. Pastor Ram Coliano continued with the topic The Disciples Alphabet, explaining leaders to be careful with contamination and must always discipline our flesh. DE Finishers Batch 3, do not miss your weekly training. This is every Tuesday, 5:45 p.m. via Zoom. During this week's DE Finishers training, Pastor Ram Coliano shared the topic Kingdom Culture Servanthood, emphasizing why one of our core values as leaders is servant leadership, reminding the leaders that the Lord is not looking for golden vessels, but He is looking for yielding vessels that are available to serve. Leaders, do not miss our weekly training. Gather together with your team every Wednesdays at 5:45 p.m. via Zoom. TGFM Nation continues to expand the gospel of the kingdom as we establish new Symbolize and life groups across the Philippines and around the globe. We warmly welcome all Symbalay attendees and life group members. TGFM leaders are continuing to develop our own Marahan community. These are the latest updates on the project. Remember, let us continue planting your seed for the Marahan Community Project. Your investment on this will go a long way. Connect with your leaders and team pastors for your schedule of visit and land cultivation. Get set for an exciting lineup of events. Stay tuned as we reveal what's coming soon. We all want to succeed in life, but most often than not, we do not know how to make things happen. With LifeHacks Beyond, get to discover and develop your true purpose and potential. The keys to becoming successful in life. Sign up now. Enrollment is now open for LifeHacks Beyond Training Batch 6. TGFM, Nation of Immortals. Let us celebrate the goodness of God this 2024. And that's a wrap for this week's TBN News. Your number one source of good news that empowers and transforms. Hingpit nga adlaw kanatong tanan. Ako di ay si Gemma Digamo, 57 years young ug usa ka online seller ug businesswoman. Atong wala pa kano kan divine encounter, pareha sa tanan wala jud klaro ug gubot matawag nga disipulo gyud sa demonyo. Tugot lang kung masking unsa ipabuhat sa akoa kay wala may relasyon diha sa Ginoo. Igo ra sa relihiyon. Magsimba lagi kay abi nako nga pag sulod og simbahan, manguros, huli kaayo tan-awon, dagkot og kandila, okay ra kayo, mapasaylo na ang akong mga sala. Pero ang kasing-kasing layo ra kaayo sa Ginoo, kay tungod puno og guilt, kabugaton, daghan og tinago sa pagbuhat sa sukwahi sa kagustuhan sa Ginoo. Puro dumot, gusto og kwarta-kwarta lang ang abroad kay aron maghatag daw og unsay kinahanglan sa mga anak. Gagmay pa gibiyaan na ang mga anak nag-abroad tungod sa nakarelasyon og isa ka minyo pod.
Napasakita ng akong husband ug naay kaulaw nga nahitabo. Pero mas nasamot og kaguba, nahimong walay direksyon ang ilang mga kinabuhi. Ay wala sila naatiman og tarong. In short, nadyan tenten-jod. Nakauli ko nga naay dala kwarta. Pagkalima ka adlaw wala na pod. Plano na pod ko mo abroad, daganan ang problema. Maayo na lang kay naa life group na hitabo didto sa Bukana sa Card Bank. Dili ko ganahan maminaw kay tungod sa Katoliko lagi jud ko. Ug wala pod panahon sa Ginoo. Tagsarap pod mo simba, pero wala ko'y choice kay dili permahan among loan kung dili mi mo apil og life group. Nainganyo ko nga mo apil sa Divine Encounter tungod sa mga testimonies sa life group didto sa Bukana, labi na tong nakauna na og encounter. Gihikap og nakaistorya na daw nila ang buhi ang ug mahigwaon ang Ginoo. Gibag-o og giayo ilang mga kasing-kasing. Nakita nako nga excited kay sila paghuman sa DE. Gabi nila mag-share sa ilahang experience. Ila kong ampuan. Ta akong nauna gusto ko musulay ug para ma-experience pod nako ang ilang gipang-ingon. Pero naay babag unta kay 1-2 bayronon. Mahal. Duha pa jud mi sa akong anak. Sayang ang kwarta. Pero wala ko nagpadala sa bakak sa yawa tungod sa ka-excited nako nga ma-experience pod nako ang Ginoo sama sa mga testimony nga akong mga nadungog. Sa unang gabi pa lang sa Revelation of the Cross, masking nakita na nako kanunay sa TV unsa na nagantos baliwala lang nako. Pero kato nga sa DE kay na feel jud nako nga iya kong gitandog. Iya kong gigakos o giingnan nga buhi ko, tinuod ko, gipakamatyan tika because of my love. Perti na akong hilak, kaya nahinumduman ako tanan akong mga daotan nga buhat. Labaw na ang nabuhat nako sa akong bana. Nasabtan nako nga kada buhat di ay nako og sala, siya di ay ang akong gipasakitan. Perti na akong pangayo og pasaylo sa Ginoo. Ug didto nigaan ang akong kasing-kasing ug sayon na kaayo maghatag og kapasayloan. Gusto na ko muuli masking wala pa nahuman ang DE. Kay mangayo ko og pasaylo sa tanan akong nadumtan og napasakitan. Na-reconcile mi ni Jimmy, gibalik jud ang gugma nako sa akong bana sama sa una. Ug tungod sa naa ko'y kabag-uhan, hasta pod siya naka-divine encounter. Praise God! Nakadawat ko og healing sa kasing-kasing, naka-release ko og kapasayloan na ako'y nabag-o sulod sa kasing-kasing na dili nako ma-explain. Ang kabag-uhan nga nahitabo kay katong dili ganahan mo simba, kay excited na, dili jud gusto nga mo absent ug malate. Halos tanan akong pasimbahon, especially ang pamilya jud. Akong heart kay gusto nga makadi imitanan which is nahitabo jud. Ang pisting yawa, hinay-hinay nawala. Ang yawa nawala og piste na lang. Ug wala na nagdugay nawala na jud tanan. Ug karon na aming duha sa akong bana ug akong mga anak nag-uban nagpadayon sa proseso. Nagamit na karon ang akong baba sa pag-ampo sa uban. Nagpadayon sa process, conferences, training, giving and fasting. Natanggal ang pagkarelihiyoso ug nahimong Dios nan. Karon nagpadayon sa proseso ug hangtod sa pagbalik sa akong buhi nga Ginoo. Ako usab si Gemma Digamo na bag-o tungod sa Divine Encounter. Hingpit na adlaw mga kasimbalayan. Karon ang panahon na atong daygon ang atong langitnong Amahan. Ang salmo nagaingon, awiti nga malipayon ang Ginoo, tibuok kalibutan. Simbaha ang Ginoo uban ang kalipay, upanuol kamo kaniya uban sa malipayong mga awit. Palihog manindog ug managhiusa kita sa pagdayeg ug pagsimba sa buhi nga Dios nga labing gamhanan. Ang gugma mo ug kaluoy mo ay kinutuban, ikuptan mo tibuok kinabuhi ko. Gikan sa akong pagbangon hangtod sa pagpahulay, awiton ko ang pagkamaayo mo. Tunay kang matinudan, tunay kang maayo ka.
awiton ko ang pagkamaayo mo. Dunay kang matinud-an, dunay kang maayo ka ako. Tutok ko may ginikaw, awiton ko ang pagkamaayo mo. Awiton ko ang pagkamaayo mo. Perfect day, TGFM Nation. Let us continue to worship God with our giving. First of all, let me thank my spiritual father and mother, Pastor Roy and Pastora Rochelle, for allowing me to share my testimony about tithes and offering. Since nagkabuot ko, ang tithes and offering kay ginatudlo na sa akong parents because they are already Christians. But the same with you and other Christians, ang nasabtan lang dyan na ako kay kailangan ra ka muhatag sa imoy kanapulo or tenth of income ug mga halad kay maoy sugo sa Ginoo, like in Malakay 3:10. Kaya kung dili, may imperno daw ka. Kinsay makarelate. So fast forward, nasabtan ra na ako and it just become a religious act na lang just to give kay maoy naandan but wala jud nasabtan. Understanding this principle deeply and in the kingdom perspective kay wala jud until I came here sa TGFM. When I heard Pastor Roy share about Matthew 6:31-34. That struck me and made me ponder about it. Let me read Matthew 6:31-34. Therefore, do not worry, saying, what shall we eat, what shall we drink, or what shall we wear? For after all these things the Gentiles seek. For your heavenly Father knows that you need all these things. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you. Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about its own things. Sufficient for the day it is own. Since that day, I started giving with the mindset that your giving is your right standing with the Lord. Nabisan unsay may tabo, your giving will give you peace of mind. Dati, I started with a kalansay lang na motor, Kawasaki. Then, na-upgrade, ug Mio 125, arang-arang na. Then, TGFM came, na destiny pa sa una. Naminyo ko. Take note, mapapay pag-start sa journey na ako na here sa community. But God is so gracious, kung sakto lang ang imong obedience sa imong heart. Then, simbalay came. Kasragil dyan mi sa kasawa, kay mag-adto mi sa among mga simbalay, may timingan dyan na muulan. Makaingon lagi ko na sumugon man dyan da. We experienced that for almost a year. But kato, moto'y nagpa-on fire sa mga mag-asawa to be diligent in our giving. And then, promotion came. I became a primary of Pastor Roy, nasundan dayon og pagkapastor. Kung ako magunahon na, wa man ako ipangayo, Lord. But si Lord gracious lagi, ihatag sa imo ang wa nimo gipangayo. And my transportation transformed into a car. These are few things sa kung unsay nahimo sa akong kinabuhi sa pagtuman sa tithes and offering. For those mga first-timers, dili mo obligated to give for now. But if you are convicted to give, you can. TGFM Nation, it's time to give. Pagsimba, ipayaw ang atong kamot. Mulukso, masayaw, masinggit o maghugyaw. Balaan, balaygon nga Diyos. Karon ang adlaw sa Diyos, karon ang adlaw sa pagdaigong pagsimba, ipayaw ang atong kamot.
kinahanglan mo makadungog sa katuyuan, kinahanglan mo makadungog sa kamatuoran. Ang maayong balita, ang ebanghelyo, ang maayong balita nga iyang gipresenta kanato dili reliyon kundi gingharian sa Ginoo. In fact, ang gingharian sa Ginoo is ang panggoberno o balaod or sistema na gikan sa langit, kasi ang gingharian sa Ginoo, ang goberno na naa sa langit, maoy solusyon sa tuang problematic na pamulitika dinhi sa nasod nato. Dili lang sa tuang nasod, but sa tanan nasod dinhi sa kalibutan. In fact, sa Old Testament, ang pinakaunang mention sa word na government, nasulat ni siya ni Propeta Isaiah. Basahon nato ni Isaias 9, versikulo 6 7. Ngon ray kay alang kanato ang usa ka bata na tao, nagisgot siya kay Kristo. Then alang kanato ang usa ka anak gihatag. Ang bata na tao si Jesus. Ang anak nga gihatag is si Kristo. Mao na Hesukristo. Si Jesus is tao siya, pero si Kristo mao ang Ginoo. Espiritu sa atong Ginoo Kristo, ug ang kagamhaan igatungtong sa iyang abaga, ug ang iyang ngalan pagatawgon nga kahibulungan, magtatambag, ang makagagahom nga Dios, ang walay katapusan nga Amahan, ang prinsipe sa pakigdait, Prince of Peace. Mao na ang iyahang gibitbit, di reliyon kundi government. Si Adam tungod sa iyang pagrebelde, tungod kay wa niya giobey ang mando sa Ginoo, nawala sa iya ang iyang dominion nga assignment. Mao na ang longing karon sa mga tao na mabalik diha sa Ginoo. Mao na nahimong relihiyon. Instead mo diretso ka sa Ginoo, mangita kag relihiyon karon kung unsay tinuod. Kay walay laing patukuranan, pundasyon na ikapahiluna ni bisan kinsa gawas sa napahiluna na nga mao si Hesukristo. Kung atong pundasyon is si Hesukristo, then dapat balik ta sa unsa ang gitudlo ni Kristo sa tua more than sa gitudlo sa mga apostoles. Kung kamalo mo, daghan kay simbahan karon, kinsa ilang pundasyon, tinudlo man ang mga doktrina man sa mga apostoles. O dili man kita mga tudlo ni Hesukristo. Kinahanglan mo makadungog sa katuyuan, kinahanglan mo makadungog sa kamatuoran. Nakay katuyuan, balik lang ta sa original. Balik ta sa tong original na assignment. Gihimo niya kini aron sa pag-andam sa tibok katawhan sa Dios alang sa buluhaton sa Kristohanong pag-alagad aron mutubo ang lawas ni Kristo. Pasabot lang na naa kay buluhaton, naa kay assignment, kay ang gusto sa Ginoo mabalik ta sa iyang katuyuan, kay para magtuyo ka nga malinawon o kanang tinuod na kanang fulfilled ka, kay kabalo ka sa purpose katuyuan nimo sumala sa atong Ginoo. Perfect day, TJFM Nation! Perfect day! Maayong adlaw sa tanan. Perfect ang adlaw para sa tanan diay, especially sa mga nasa simbalay and sa mga first-timers. We welcome you. O pwede ba din mo na i-greet ay mong tapad? Yung na siya, perfect imong adlaw today. Come on! Perfect imong adlaw today! Alright, so I'm back. Balik na ko karon sa studio, no? After I think how many days no na nawala mi, 1 week, more than 1 week, kaya nag-join me sa Global Roar for the Nation. It was powerful and nindot kayo siya na experience in which na atong prayer na naaputay ato ang nationwide roar for the nation, no? That's our goal also. Although kami diri sa TGFM sa community nag-roar me daily, but it's another thing to atong buhaton, pagabuhaton siya corporately, no, as part sa body of Christ. Anyway, we are praying that na nagampot ta nga ma-materialize na siya sooner, no, sa tuang dili lang sa dakbayan but sa tuang nasod. Okay? So as magpadayon ta sa tuang series, no, kining teaching about the original gospel. Say it with me, no? Original gospel. Okay, so ang ato ang objective ani atong tinguhaan ni nga mabago ang atong mga panglantaw, no, ang atong alimpatakan bahin aning relihiyon o Kristyanismo. Okay, ang kabuuan ani kay dako kayo ni og epekto sa atong mga kinabuhi karon, no? Abi lang nato nga relihiyon lang na siya or Christianity lang na siya, naanay kahimuan sa tuwang mga kinabuhi. So, nga naman kinahanglan nato ni siya isgutan o gatong tunan. Pangutan ako ngano? Ngano!
Kay kung dili ta makasabot kung giunsa pag hijack or giunsa ta pag sidetrack or pagbuha, no, pagbura sa relihiyon, giunsa pagbura sa relihiyon ang atong tagsa-tagsa na katuyuan aning kalibutanan ni magpadayon ra jud gihapon ta nga dili mapuslanon sa atong komunidad, no, o sibo ra sa nga dugang-dugang ra ta, no, na way pulos sa katilingban. Oh, so kung di kita mabagoan ni maura gini atong kinabuhi, balik-balik ra ta, no? Mura lang ta naging membro ra ta sa usa ka relihiyon, pero wa gyud tay kadalit sa atong katilingban. Wala tay ikay hatag, wala ta ano usahay sa to, nagpaguot-guot lang ta ni sa atong dakbayan. No, so dugang-dugang lang sa mga magpaguot sa ospital kay sigig kasakit, no, naba mo diha, sigig pangangayog tambal sa gangaan, no, kay di katulog tungod sa depression o sa alta presyon. So unsa may connection na pastor mangutana siguro unsa connection? Ang connection na tungod kay wa jud ka kabalo sa imong katuyuan, kay kung wa ka kabalo sa imong katuyuan, then mao na may tabo sa imuha, depress ka. No, magsige pangutana unsay katuyuan, mao na makahatag sa imong anxious o makahatag sa imong kabalaka, kahadlok. Kay wa makakabalo sa imong katuyuan. So ang ugat, ang root cause tungod kay naa ka sa relihiyon lang. Wa jud ka sa katuyuan sa Ginoo. Samot na kung wa jud kay kalibutan nga ang imuhang gipanghawiran nga pagtuo, dugay rang nawala sa kabubuton sa Ginoo. No, kaya daghan man mga tao karon naghawid ra gyapon sa ilang ginatuhuan pero wa na gid sila sa katuyuan sa Ginoo. Kana na lang ilang ipanghawakan. Abi nimog naa pa ka sa kamatuoran pero wa na diay ka kabantay nga isa na ka sa mga naghatag og kalibog sa mga kabataan or kabatanunan nga nagapangita kung unsay kamatuoran. Mo na matingala ka kani mga batanon nga nakapalibot sa imuha, wa poy kamatuoran ang unahuna. Makita nimo pabadlong pod nga naman asa man nagikan? Gikan sa ginikanan. Oh, napay mga ginikanan nga maayo ra kay ka manambag, maayo ra kay ka madlong, pero ikaw pod badlongon. Na baka diha? Oh, may na lang kay wala na sa tong simbalay kay hinahinay nagkabago karon. Baka diha? So, ikaw na ayog sugot na ikaw na ang mahimong tagaharang sa mga gusto makakaplag sa tinuod. Oh, pero ang problema kay usay mga pandol ni sila tungod sa imuhang kinaiya og batasan. So lisod kayo kung dili mo aware ani, no? Lisod kayo kung dili mo aware nga isa na di ay mo sa mga hipokrito nga ginakalagutan sa Ginoo tungod sa pagkareliyoso pero dili Dios nun. Remember ba ninyo atong gisigutan sa Mateo chapter 23? Okay, balikan nato to ha. Unsa ingon ni Jesus sa ilaha? Mga tigpakaron ingnon. Gibabagan ninyo ang mga tao sa pagsulod sa gingharian sa langit apan kamo mismo dili mo sulod ug dili mo pasulod sa mga tao nga gusto mo sulod. Oh. Tama mo diha. Naay mga tao na inana dili mo sulod unya mandamay pa jud og uban. Mura bayag ang ilang ipanghawakan tinuod. Oh, naay kahimuan sa ilang kinabuhi. Kung tan-awon nimong kinabuhi, utlo pod. Namo niya. Okay, for example ha, kay para makabalo mo, para makita ninyo ang katuyuan nato. For example, kung ikaw karon ginikanan, tapos wala na kay kalibutan kung giunsa paghiluna sa relihiyon ato ang unahuna nga okay ra ni dawat-dawaton atong sitwasyon maski nagkagubot na. Nasabtan ninyo? Kung ikaw daw karon ginikanan ka na murag na settle na lang ka ba? Okay na lang ba? Na dawat-dawaton na lang nimo ang sitwasyon kay abi nimog normal ra maski nagkagubot na. No, ang atong paggobyerno pero lantaran na ang corruption, wa pay labot ni mga sakuna, kakulangon, sa mga sakit, napay mga virus, mga trahedya, masking asar left and right lang. Tapos unsa atong mabuhat? Magampo na lang? Unya maghulat na lang og na anytime pwede ra mahitabo na pud sa imong pamilya og sa imuha. Mag-cross na lang imong finger na unta-unta di mahitabo sa kuha, unta-unta sa ilaha lang. Ana di ay? So mao grabe nga kabalaka ug maghatag og stress sa tuwa. Maghatag og sakit. No, hinay-hinay maoy mo patay ninyo. Ngano man tungod ani mga nagapangitabo karon. Unya nagapangita mong solusyon. Abi ninyo wala na solusyon kay nga gitatudlo na lang ninyo ang panggobyerno nato kay corrupt no. Naay solusyon actually, di lang ninyo makita kay di po niyo gusto tanawon.
Aba mo diha. So it's time na kailangan na ka magmata. Inay matapad, mata. Come on. Ha? Buka mata. Sabi sa inyo, buka mata. No? Wake up. Why relihiyon makatabang nimo? Nindot man natay komunidad, part ka sa isa ka komunidad, nindot man na part ka sa isa ka sa grupo or unsa man ang mga kongregasyon. Pero ang question, halos kamutanan sa congregation, naapoy problema. Pareho mo ta na ginadala, puro anxious. No? Magpasa-pasa na lang niya yung mga sakit. Virus ang isa, virus tanan. So nagpasabot lagi na wa gid sa katuyuan sa Ginoo. Naara mo sa pundok, naara sa tapok-tapok, naara sa relihiyon. So wala na ko ni ginatake inyong kana inyong ginatuhuan ha. Pero ang pangutana manggod, unsa may nabuhat anang imong relihiyon? Unsa man gyud nabuhat ana sa tuang nasod, sa imong pamilya? Kung atong i-generalize ni siya tanan, naa ba siya nabuhat? No? So mabitaw na kung ang government tanaw na to, gi-separate na ang religion ug ang state. Okay nga naman, wala mo gimabuhat ang relihiyon. Naba mo diha? So unsa may kamatuoran sa imong na imong ginapanghawakan ana nga pagtuo? Unsa man imong ginakawilihan? Kano di man imo na mabuhian? Makahawas ba na sa imong sitwasyon? Gumikan na kay pundok or membro ka sa usa ka parte sa relihiyon? Kana raman ng mga butanga mao'y makahatag sa imo og kanang murag at peace ba ka ana? No, I don't think so. Kana raman ako pangutana. Unsa man jud ang tinuod? Pangawi matapad. Pangutana siya, unsa man jud ang tinuod? Maski moingon ka pa nako, wa kay bisyo. Pastor, wala man kay bisyo na, no? At least kami ri ka wala may mga bisyo. Okay, wala kay bisyo. Wala na ka nagasugal, no? Dili para sa una, dili na ka involved sa mga illegal na mga binuhatan. Wala ka droga, no? Wala na kay mga unsa may mga di maayo mga binuhatan sa una, no? Pero kung sige kag kabalaka, sige kadlok, sige duda, sige kalagot, sige kapungot, sige bagutbot, sige kasuko, dili makapasaylo, sige kasilo, kusog mangigi. Kabalo mangigi, kusog masilo, kusog mangigi. Unya nay pagtuo, membro sa pundok, ganahan kaayo mo serbisyo sa simbahan, pero dili ganahan mo lihok sa panimalay. Napasabot lagi na I mean, kaning magbisaya manggugando mag-isog kay ka paminaw pero wa ko nasuko ha. Ako na ning ipakita sa inyo ba nga ano man jud unsa man gyud na ani be. Mga naman gyud pananghawakan ninyo na inyong mga pagtuo diha. Nga wa may nabag-o sa imo ha. Tama ra ba na nga di na ka manigarilyo, di na ka moinom, di na ka magyup-yup sa una, di na ka okay na ba na? Unya okay ra day nga magsige ka hadlok. Magsige kag kasuko, okay ra day na. Magsige kag di man lang ka makapasaylo. Okay ra day na. Magsige kag pang anong tawag? Jealousy kanang sige kag kanang jealous ba? Silo, sige ka silo. Kasina naay mo asinso. Nya ikaw babalaka pug ka kay ngano ikaw wa mo asinso. So ang atong ang atong goal manggod ani ba nga ma-open ang atong mata. Kay wala kay kalibutan nga nagdala ra day ka og tunglo sa imong pagkareliyoso. Kay di man ka Dios nun. Hello? Sayod ba mo ana? Nga kasagaran sa religion karon puro na itunglo. Sinyalis man na sa tunglo ng sige ra kag kahadlok. Sinyalis man na sa tunglo ng sige ra kag kasakit. Sinyalis man na sa tunglo nga na kay maintenance. Kana. Isa pa na. Ngano mo gid mag-maintain kag tambal? Gi-design ba ta para mag-maintain og tambal? Ngano man ka nagtambal daw? Katungod kay dili ka healthy. Ngano man ka healthy? Tungod kay nay virus ana imong lawas. Tungod kay dili ka healthy. Tungod asa man nagikan? Tungod sa mga daghan kayo mga negatibo nga enerhiya. Nga gagunit ana imong panglawas. Bata diha. So kasabot ko, okay, ayaw mo kasuko ha. Kasabot kayo ko sa inyong mga sitwasyon. Kagikan ko diha. Ayaw mo magsulti nga murag, pastor kayo. No. Gikan ko diha, I can understand and I understand. Abi man pud nako na sa una normal lang na. Abi nako nga okay ra day ni, okay ra ni mga pagbati nato nga di masabtan. No, abi ra pud nako nga huna-huna ra na nga kailangan ako i-overcome kay talawan pud ako sa una. Magdala-dala kog baril, magdala maski unsa lang kay basi unyag nay mo strapping, nay manunggab sa kuwa.
Wa man pod. Utok ra dagadagan ba naaman koy nga kung reliyon. Pero di gani ko makaampo kay wa man pod koy mga tulubagon sa kong mga pagampo. Na para sa ako ang relihiyon mura lang og status symbol ba no kinahanglan kapag na kay application form na nakabutang relihiyon na kay mabutang. Lisod man kay way mabutang, may rehis ka. So, pero wala jud siya tinuod na epekto sa akong kinabuhi. Walay gahom no sa pagbag-o sa akong sitwasyon. So mao na relihiyon, gikan ko diha. Pero ang gingarihan sa Ginoo lahi ra. Ina mo tapad lahi ra. Come on. Ha? Mo na ang kini ang among gi-introduce sa inyo ha, dili religion, gingharian sa Ginoo. Kay ang gingharian sa Ginoo dunay gahom. Kini mo tapad gahom. Come on, gahom. Ha? Naay gahom. 1 Corinto, okay? 1 Corinto 4:20. Hindi kay ang gingharian sa Dios dili pulos mga pulong lamang kung dili gahom. So dili ni siya istorya-istoryaran na to Dapat nay makita nga power. Naay gahom ba? Okay, pagka-discover na ko ani sa gingharian, nabago akong kinabuhi. Naay gahom. Okay, sa madam makabago sa imo, kinsa may makabago sa kuha. Wa may babae makabago ka nako, wa may parents nga makabago nako. Napuno na bitaw og latos, nagdako kog latos-latos kay gusto ko baguhon sa kong ginikanan, nigahi manggahi kog samot noon. Mangtas nog samot kay way tao og way butang makabago nato. Gahom lang sa gingharian sa Ginoo. Naa ba ka diha? So tanang mga kangit-kit sa akong kinabuhi hinay-hinay nagkahayag. Tungod sa gingharian. Mga binuhatan na abi nako normal na usab ug hinay-hinay og kawagtang. Mao na imposible kung ikaw di pud ka mabag-o. So inay matapad, uy, napaday kay hope, ha? Napay paglaom. Tanawin mo tapad, napay paglaom na, naapay paglaom ana. Og sayod ko nagahom lang gid sa makagagahom. Gahom sa makagahom. Gahom sa labawng makagagahom ra ang makabuhat ana. Tama ba? Di na binuhatan sa tao. Guway relihiyon ana makabuhat ana. Makabago sa mga kinabuhi, dili na relihiyon. Andyan ba tayo? Nakapata diha. So, again, kung ma-remember na ako before, wa man pud ko nangita sa gingharian, kay na naman pud ko ako ang gingharian kunuhay. Naman ko ako ang relihiyon. So mo na hinay-hinay ko na nagproseso lang, nasabtan nako kay nakaplagan man ako, nasabtan nako nga ang gingharian di ay kay pwede ra makaplagan. Mo ni okay, mo na makita nako ni sa pulong ni Jesus, ingon si Lord. Okay, daw na to niya. Matthew 13 verse 44. Ngere, ang paghari mao daw ni ang gingharian sa Dios. Okay, ani daw ni siya sama daw sa usa ka bahandi nga gilubong didto sa usa ka uma. No? Nahikalutan kini sa usa ka tawo apan iya kining gitabunan pag-usab. So siya daw, ang gingharian daw sa Ginoo, ang paghari sa Dios daw sama sa usa ka bahandi nga gilubong didto sa usa ka uma. No, nakalutan kini sa usa ka tawo apan iya kining gitabunan pag-usab. Okay? Sa hilabihang kalipay og tungod nini milakaw siya og iyang gibaligya ang tanan niyang katigayunan ug unya nibalik siya og iyang gipalit ang uma. So naa siya nakaplagan na bahandi. Tungod kay nakaplagan niya sa iyang kalipay, iyang gitabunan, iyang gipamaligya ang tanan niyang mga ari-arian kay para mapalit niya ang katong luna, katong uma, kay naa dito nakalubong ang bahandi. Ana daw ang gingharian sa Ginoo na kung nakay nakaplagan, kung makaplagan daw nimo ang gingharian, ibaligya nimo ang tanan para makuha nimo kana nga bahandi. So ibig sabihin ang gingharian sa Ginoo bahandi, treasure. So again, naay mga pipila sa inyo ha, nga wa man ka nangita pero nakaplagan nimo. Pwede nimong nakaplagan. Kini karon nagpaminaw mo sa kuha, mura ni siya og kanang chance nimo nga makakaplag ka. No? Ganang wala ka nagunaw na pero uy, naaday na. Para man sa kung kinabuhi sa una nga wala man jud ko nagapangita, wala man ko naga unsa kanang relihiyon, other unsa, wala jud okay na man ko sung kinabuhi pero nasabtan ako nga, uy, napaday mas nindot sa kong kinabuhi. Kaya nagingon sa ko ang nakoy purpose. Mao ni ako nakita ba nga dili tanan tao nagapangita pero makakaplag. Depende sa kasing-kasing.
kung abre. Nama mo diha? Kaya naman ko ibang mga tao, tinuod, wala man Diyos sila nagapangita, pero sa sulod, na ginapangita. Nakatago lang. Abi na ako, wala ko'y gipangita, pero naadi ay. Mao na akong kinabuhi sa una. Abi na ko okay ra, kano, naman ko'y kwarta, napog ko'y, maski yun sa lang, no, naman ko'y mga bahandi, pero abi na ko nga okay ra, pero kabalo ko na ako'y mga pangutana sa sulod, nga di man lang matubag. Mautoy ang nag-trigger sa kuha nga, open akong heart, masking asa, masking kinsa. Kaya naman ko reliyon, pero wala ako'y kasuyuran sa akong katuyuan sa kinabuhi. Sabot mo na nakay religion, pero wala kang kabalo sa purpose mong kinabuhi. Na ba? So, perting kapuya. Lipay-lipay lang kay naakay kwarta, pero nakay ginatago sa sulod, nakay ginabatsyag na wow daw sa waay ra. Di man lang manimo mapangutana sa uban, kay hadlupog tag kansawan kanila. Unsa naman mo ginapangutana? Oh. So, ang question nako karon sa imuha, ikaw, what about you? Musta man ka? Unsa may naa sa imuha karon? Kay basig nay bahandi ba? Bahandi. Ha? Ano nakatago para sa imuha? Oh, kinahanglan lang nimo makaplagan. Unsa may bahandi na sa imuha nga nakahatag nimo hilabihang kalipay? Naa ba? Naa ba? Kay kugwa pa ay ang gingharian available para sa imuha. Ha? Ako ang mga amigo, adyo sila kalibutan nga nanaday ko'y lalom kaayo nga tinguha sa akong kasaluran. Nanan ko'y mga longing mga di na ko masabdan. Gusto na ko ihabwa pero wala ko'y mabuan kay puro man mitanan, puro man may mga erehes. No, puro man may mga panuway pug mga mautok. So but wala sila kabalo nga sa deep inside naanay mga pangutana. Nga dili na ako masabtan, di na ako matubag. Naay mga pangutana, nga dili ko kabalo kung unsa ug asa kinsay makatubag. So I don't know about you. Kumusta man ka? Ikaw daw karon. Duna ba kay mga pangutana na wa pa natubag hantud karon? Oh, dili man gud na matubag sa relihiyon. Kay ang relihiyon baya, no? Remember, obstruction siya or babag siya para sa katuyuan sa Ginoo. Oh, sorry to say that. Ang religion gud isa sa mga hindrance ngano dili jud ka makaila o dili jud ka makamatngon sa katuyuan sa Ginoo sa imong kinabuhi. Ang gingharian sa Ginoo radyod maoy makahatag og tama nga dalan para madiscover nimo ang imong katuyuan sa kinabuhi. The kingdom of God. Ingnan mo tapat, kingdom of God. Come on. And mao ni akong mga pagtuo, mao ni akong ginatuhuan that I believe no na naay duha ka tawo sa ato ang kalibutan karong panahon na. No? Aside sa kanang isa nga naga-seek secretly, kanang nagapangita, na tago lang, no? Just like nga kanang nakatago, sama sa tawo nga nakakaplag sa bahandi ug nagtago niini, no? Naapay mga pipila, no? Na maayo magud kay mong tago ba? Ay mga tawo na maayo kayo, may mga tao nga maayo kayo mo tabon. Pretender ba kanang okay ra, okay ra pero wa di ay gadikay na day nagakalata na day ang sulod. They are covered by makeups, no? Kanang mga branded na shoes, mao na mga sila ilang mga bahandi pod, gatigom po sila bahandi nila. No? Na sila ilang clothes, bags, jewelries, na mga sakyanan, na mga houses, ug na mga other possessions. So kani mga tawanan ni naa sila'y ginatago sa sulod pero makoberan ra ani mga butanga. Naa sila'y degree holder ni, mga doctorates ni, mga maalamon kayo pero naay mga questions na di pagyapon matubag despite sa ilang pag-estudyo. Despite sa ilang pag-study ba. So there are other groups also of people. Napoy mga uban mga tao na obvious pod nga naga-seek no na ay mga nangita, klaro nga nangita og nangita sa kinabuhi. Klaro nga nangita og nangita sa kinabuhi. Seeking ba? Naay seeking. Nag-search in life. Because aside from sa kaning isa, okay, nga nakakita sa treasure, kaning bahandi, ang isa man good, gimension ni Jesus, nangita sa og perlas. Okay, basahon na to ha. Sa Matthew 13 kaganina, bahandi no nang nakaplagan kini sa verse 45 ang paghari sa Ginoo daw ang paghari sa Dios sama usab sa usa ka negosyante nga nangitag maanindot nga mga perlas sa dihang nakakaplag siya og usa ka perlas nga may talagsaong kaanindot talagsaon jud talagsaong kaanindot milakaw siya og gibaligya ang tanan niyang katigayunan og unya gipalit niya ang
perlas. So kasabot ta, tatawan niyo ha, duha ni kaklase ang gi-illustrate ni Lord about the kingdom. Nakalubong na bahandi o talagsaong perlas. Kita ninyo? Ani daw ang gingarihan sa Ginoo. Mura daw siya nakalubong na bahandi o talagsaong perlas. Pareho ni sila gikan sa ilalom, dili makita sa mabaw lang. Napa mo diha? Ang gingarihan sa Ginoo, dili nimo ni makaplagan lang sa mabaw. Kinanglan ka magpalalom. Napa mo diha? Sabtan niyo? Dili ni basta-basta magkaplagan. Okay? Na ay presyo ni siya mahal. Na ay price to pay. Dili ni siya pwede na murag daw sa waay lang. Kinanglan nimo tagaan ig panahon. Ang gingarihan sa Ginoo usa ka sekretong gipangita pero ang isa ra jud ang isa kay nangita jud. Okay? Tawa na. Ang isa nakalubong na bahandi, sekreto gipangita. Ang isa talagsaong perlas nga gipangita gyud, nangita gyud siya. Oh, so asa man ka sa duha karon? Ikaw ba tong nangita gyud sa perlas or ikaw tong nakakaplag na ay sekretong gustong makaplagan? Remember, ang usa kay naay mga bahandi na daan. Okay? Mga bahandi sama sa mga material, mga butang. Kay mao man ang illustration. No, na kaning tao na kay mga materials ba, na kay mga possession nimo, no, na nakatanan. Pero naa kay ginapangita nga mas lalom. Ang isa, ang perlas, na pud kay perlas daghan, pero kabalo ka naa pa kay ginapangita nga lahi nga perlas. So asa man ka diha? Ikaw tong pasikreto lang nga naay ginapangita or ikaw gitong katong gapangita jud? Na. Okay, kay pwede raman jud na malipay ka no sa mga bahandi aning kalibutana, pero ang tinuod nga hilabihang kalipay wala aning kalibutana. Remember, ay ang kalipay kay ang kalipay nga gikan sa kalibutan way susama sa hilabihang kalipay na magikan kay Kristo lamang. So how na kung Bisaya ba? Ha? Okay, ang tinuod na kalipay kay Lord naman jud gikan. Ang nasa kalibutan temporary lang mahimuot lang ka, pwede jud ka malipay. Kasi nakatesting ka na makahimuot man ka oy, pero di makalipay. Na pwede ka happy ba, pero di jud ka joyful. Tama de, asa man nagikan be? Nehemias. Unsa ingon ni Nehemiah? Ayaw kamog kaguol kay ang kalipay nga gikan sa Ginoo maoy maglig-on kaninyo. So ang joy na siya, ang kalipay nga hilabihan gikan lang sa Ginoo. Dili gikan sa kalibutan. Ang gikan sa kalibutan makapahimuot lang. Pero ang makalipay gud nimong tinuod hilabihan ang Ginoo ra. Okay? Okay, another verse, Roma 15. Ang Dios nga tinubdan sa paglaom magpuno unta kaninyo sa tanang kalipay o pakigdait pinaagi sa inyong pagtuo kaniya aron magpadayon pagtubo ang inyong paglaom pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. So mao na ang kalipay nga makapadayon ka sa pagtubo o paghatag o maghatag og kusog para makapadayon ka taliwala sa kalisod og kapitos. Pila to sa inyo kana tinuod na gahom. Mo na gahom. Gahom no, ang kanang joy ba, kanang kalipay ba nga mo ay makahatag sa imong kusog. Makapadayon ka despite sa imong mga ginapang-agian. No, maghatag sa imong hope ba, na dili ka ma-depress. So ibig sabihin, ang tinuod nga nasa gingarihan sa Ginoo, walay depression. Walay worries. Walay kabalaka, walay kahadlok. Nga naman, kay ang joy nga nasa imo kung naka sa gingarihan, maghatag sa imo og hope. Unsa na hope? Unsa Bisaya sa hope? Paglaom. Maghatag pagid sa imo maghatag sa imong paglaom og pakigdait, peace. Magkaroon kag peace, magkaroon kag hope. So mao na ang gikan sa Ginoo. Mao na kalipay tinuod gikan sa Ginoo. Maora ni ang kalipay na makapabag-o kanato og mamahimong perpekto og walay kuwang. Nabaka diha. Kay mga kuwang-kuwang kulang-kulang, no, kinahanglan ka magkaroon og joy. Hindi matapad joy. So I don't know unsa imong situation karon, but akong prayer sa imo karon
nga malamdagan ka, no? Makunsaran ka aning joy. Kaning kalipay nga hilabihan. Kung tinuod ka nagapangita, nagasik ka, nagasearch sa gingharian sa Ginoo, joy is with you. Joy will be with you. Mahatag na sa imo. Akong prayer karon na imo nang madawat karon kay para magkaroon ka og kanang kusog nga makapadayon no atubang sa unsay may imong dangatan sa imong kinabuhi. Okay. Promise ni nguni James, Santiago, versikulo 1, chapter 1, verse 2, ingon re. Mga igsuon, isipa nga bulahan kamo. Oh, so daw, isipa nga bulahan kamo. Kung ang tanang matang sa pagsulay mo abot kaninyo, kay nasayod kamo nga ang inyong pagtuo gisulayan lamang aron kamo mahimong malahutayon. Malahutayon, mulahutay. Na so sa ang English ng ang original English word ani magod na count it pure joy. Isipa daw siya nga tinuod na bulahan. Ha? Pure nga joy ba nga magmalipayon ka kay ngano man kay kanang mga pagsulay nga maabot kaninyo daw, no? Nasayran daw nato na siya nga gisulayan rata kay para mamahimo tang malahutayon. Oh, hindi ingon siya paniguroa nga inyong pagkamalahutayon mahingpit. Oh, ang imong pagkamalahutayon daw mahingpit, ma-perfect siya ba? Aron mahingpit gayud kamo, ma-perfect kayud kamo ug dili makulangan sa bisan unsa. So maora ni siya ang joy, maora ni ang sa tawag na pagkalipay, hilabihan kalipay nga maghatag og gahom kanato para makapadayon sa masking unsang klase nga matang na pagsulay sa atong kinabuhi. Naba mo diha? Naba diha? Yeah, mapadayon ka mo produce siya og pagkamalahutayon. Mulahutay, endurance. Mahingpit arong mahingpit gayud kamo og dili makulangan sa bisan unsa. Abot na panahon nga di na ka magkulang maski unsa, kompleto ka. Asa man nagikan sa gingharian sa Ginoo? Wala na sa relihiyon. Nabata diha? Wala na sa relihiyon. Ang Ginoo ra ug ang gingharian sa Dios ang makahatag natong tinuod na kalipay. Wala sa relihiyon, wala sa pundok, wala sa masking kinsa o kinsang mga tawhana naa sa Ginoo ra. Ano man, ingon rin sa Roma, kay ang gingharian sa Dios dili pagkaon o pag-inom, kundili pagkamatarong, pagkigdait o kalipay nga gihatag sa Espiritu Santo. Naba mo diha? Oh? Dili daw pagkaon, malipay man ta kun pagkaon, tama? Malipay po ta kung naimnon, mainom. Pero ang gikan daw, ang gingharian sa Ginoo, dili lang daw makahatag sa imo og kalipay kay nakakaon ka o nakainom. Kaya ang gingharian sa Ginoo maghatag og kamatarong, pakigdait, peace og kalipay kagihatag sa balaang espiritu. Mao kini ang maayong balita nga gisangyaw ni Kristo sa tuwa 2,000 years ago. Mao kini ang maayong balita nga sa gingharian sa Ginoo, dili relihiyon, dili ritual, dili tradisyon. Kundi pakigdait og kalipay nga maghatag og kusog para makapadayon og mamahimong hingpit og walay kakulangon. Amen ba? Amen ba? Amen. So, na akong prayer sa inyo ha. Na kini among gipresent sa inyo ha, inyong dawaton para makabaton mo og pakigdait og dugang kusog nga sa kalipay nga makapadayon mo para mamahimong hingpit og walay kakulangon. Mao na ang atong objective, mao na atong goal ani atong series. Amen? Amen. Father, we thank you and praise you, Lord. Salamat kayo sa matag usa nga naminaw, naglingkod, Lord o God, ug makasabot sa imong pulong. Ako mga deklarasyon, Ginoo, na ikaw maghatag sa ilang kalipay. Ikaw maghatag kalinaw, ikaw maghatag og kusog, Ginoo, sa unsa man matang nga ilang giatubang karon sa ilang kinabuhi. Ako mga deklarasyon, Lord, na mao'y maghatag sa ila og hope, Lord. Lord, na mapadayon sila aron sa pag-fulfill sa imong katuyuan di na sa ilang kinabuhi. I declare also, God, na ang imong gingharian mapatigbabaw sa ilang usag-usa ka pamilya. Kung asa man sila karon, unsa man nilang sitwasyon, ang imuhang kabubuton mao'y matuman in the mighty name of Jesus. So I just entrust, Lord, I entrust to you every simbalay, every person
bawat isa, Lord o God, bawat usa, Lord, karon atak na Lord, nakasabot. Ug sama po sa mga pag-declare na, Lord, sa even sa katong mga confused, Lord, nga di kayo makasabot. Abrihi ilang mga mata, abrihi ilang mga unahuna, para masabtan nila ang imong tinuod na katuyuan para sa usa't usa. And salamat kayo, nasugod karon, ikaw maghatag og kusog, ikaw maghatag katakos, Ginoo, na mopadayon sila, Lord, sa tanan, unsa may sugat, ug unsa may mga magabot sa ilang kinabuhi, kay ang joy, ang tinuod ug hilabihang kalipay anaa kanila sugod karong adlaw. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. Perfect day everyone, and magkita ta next week na pod. Perfect day everyone. I am Rosario Berlanas, a 42 years old. Galuto ko og mga kakanin. I am a single parent na ako'y unom ka anak, 4 ka lalaki o 2 ka babae. Before divine encounter, as in grabe ka sakit. Kay first, tungod akong husband, nagbalik iyang sakit sa bone marrow. Na siya aplastic anemia. And then, namatay pa dyan akong uncle, nag-isip na akong kuya. Last year, June. And then, third, namatay pa dyan ako ang stepfather sa akong husband. Nag-iisip na mo siya og papa. June pa dyan namatay. Then, painful kay ko ato na time, kay kabalo ko na sa sunod, kumbanan po ng kuhaon. Kaya tungod sa iyang sakit kasi na siya balik-balik sa ospital. Pero, ako kay akong paglaom sa Ginoo, akong faith sa iyahan na maayo pa siya kay sigtagaan pa din siya og another life sa Ginoo kay tungod ka na pa kami mga gagmay na anak, napay duha ka babae na wala pa kayo og banding ba kay close pa sa siyang papa. Then mawala siya mo to ang pinaka worst sa akong life na nagbalik ang sakit. And then 2 days before sa DE is namatay yun akong bana. Wala ako na-expect ato na mahitabo. Pero sakit kayo, as in kasakit na mamatyan ka o bana, mong kuya. Sunod-sunod gani pagkamatay. Ako, friend manggod, sige nga na mo, nag-invite ko niya na mag-attend ko og DA. So, go lang gihapon ko ato na time. Kay gusto na ako na maayo akong bana through DA, basi maayo di ay. During the divine encounter, my experience, Jude, is wala ako naka-expect ba na na Jude ang presence ni Holy Spirit. Natumba ko ka ng gipa-feel, Jude, ni God na kanang nana ako sa iyaha, nakaadto ko sa heaven. And then, dili Jude ako malihok ako ang lawas. Gusto na ko siya ilihok. Pero wala Jude na ko siya nalihok. Kaya na ginahunghong sa kuan na kanang mahulay anak rest kay kabalo ko kapoy kay ka. Since pa, pag-isa kong panahan ng pangamatay is grabe ka kapoy na ako. Ako padyo ko nakatulog dyan ko na human na lang ang divine encounter adto na day. Nugigig ko nakalihok sa akong lawas, nugigig ko nakamata. Then during adto sa ako ang ascension, nakita dyan ako picture sa akong family. Kung mga anak, giremind dyan ko ni God na dili ka magluya-luyan, kailangan maging strong ka kay napakay mga anak na nag-depend sa imo na pay unong ka anak. Kailangan ko kanang maging strong dyan ko atong panahon na kinawala na ako ang pana. Padago naghapon ako ang life. Dito ang nakita na ako. As in, hindi dyan ako siya malimtan. Kato na, encounter na ako ni God. As in, kagrabe na ako. Pati na akong hirang adto. Pumauto, pag human ako adto, nakafeel dyan ko, kanaganin, na dili, basta-basta ni miracle. Miracle siya na dili, basta makalit. Dato pa ka, mas magpepa mong part na diha. A miracle of peace of mind. Kitagaan ko ni God na kung naalan dyan si God sa imuha. As in, peaceful sa akong kinabuhi. Maski na ay mga pagsubok, na mga problema na maabot, dili jud ka mawala. After DE, I changed the way I think and I always put first God in my heart and my mind. Kaya nadyo ko yung verse, ginakuptan ako sa akong mind, sa akong heart, nakaroon na dyan ako siya nasabtan. Mateo 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Og karon pag abot na ko sa community, no, thankful kay ko na nasabtan dyan ako siya, but kingdom. Hindi na ako kupot agto pero wala na akong ginabuhat. Wala mo ako siya nasabtan kato na time. Diyan mo remind sa ko always na unaha lagi ko yung baka usahay. Hala mo mata na ako ka magluto na gani magkuan kay kapas sa mga orders. Pero always remind ni God sa ko na unaha jud ko yung kay para hapsay ang akong dagan sa akong kinabuhi. Hapsay ang ako ang pag-follow sa iyaha. Sa akong family pod is hinahinay na pod mi na ay pagsinabtanay masking na ay argument sa ako ang mga anak pero hinahinay na
naadyoy ka hiusa sa amo ang pamilya. As a solo parent, kailangan ako i-align jud sa Ginoo ang tanan nakong buhaton. Basta naa ang Holy Spirit, ang Ginoo si Jesus, dali lang kaayo mulihok. Mas kung sa problema na moabot sa ako kay dili biya lalim isip a solo parent no ako ra isa. Pero ako lang jud ang gi-offer kay God, ako lang jud gi-align ang akong ginabuhat sa iyaha. After di ginalook forward yun ako as a single parent na maging model gani sa uban gani na mga solo parent out there. Dili pa ulahi ang tanan basta naalang jud si God sa inyo ha. Kabalo mo sa yung purpose diri sa kalibutan kung unsa siya. Kung i-align na to ang atong gibuhaton sa Ginoo kay as in the way ta mo follow kay God sa ato ang gusto i-desire pabubuto niya ihapa jud natin God o maging kuan jud ta dut pa more sa Ginoo kung sa man ang problema mahitabo amon jud na ako ang ginakuan sa akong kaugalingon pangitaon jud ako una ang Ginoo labaw sa tan. Thank you TGFM Nation. My prophetic name is Jael, a strong woman with a principle and knowledge.